predisposition, tapos environmental factors will trigger the appearance. Ay, gano'n, oo. Oo. Pero bakit gano'n na yung iba? Sabi nila, bigla na lang daw lumabas nung panahon na nagtitesis daw sila. Okay. Bigla lang parang may kumate dun sa kanilang Oo. ulo. Tapos ayan na, Oo. naglalabasan na yung pula at mga scales. So, totoo naman yun. May iba, walang genetic na Mm-mm. malalaman nila na nasa pamilya. Parang walang ma-identify na kamag-anak na meron. Mm-mm. At bigla na lang lalabas, usually yung sinasabi mo, periods of stress. Mm. So, pag biglang may nangyari sa buhay mo, na bigla kang sobrang na-stress, mentally, physically, emotionally, pwede pong matrigger yung paglabas ng psoriasis sa mga ganitong panahon. Pero ano ba ang psoriasis to? So, ang alam na kasi natin, it's really a chronic condition. Mhm. Unfortunately, as of now, wala pa tayong cure, but there are so many good treatments for it. Mhm. And it's mainly a problem with our immune system. So, our immune system, it's a dysregulated. So, nagkakaproblema sa balance. Mhm. So, we have kasi certain cells na dapat tama lang yung amount nila lagi. Pero pag nagkaka-psoriasis po tayo, may mga cells na mas dumadami. Mm. At ito yung nagtitrigger na lumabas yon, yung makaliskis, kumakapal yung balat, mapula, minsan kumakate, at pwede pati ang ating mga nails affected and our joint. So, hindi lang po siya balat or kuko, pwede rin maapektuhan ang mga kasukasuan. Mm-mm. So kung immunologic problem, Yes. meron bang dahilan yung dahil mababa yung immune system? Sinasabi nila, uy, palakasin mo yung immune system mo, mag-multivitamins ka, mag-vitamin C ka. May Yes. kinalaman ba yun doon? Oh, definitely. Actually, sa lahat naman ng sakit di ba? Kasi napaka-importante na healthy ang immune system natin. So, sa psoriasis, lalo na. And, ito, mention ko lang, maybe we can talk about it more later. In terms of yung lifestyle, yung pag-inom ng mga vitamins, physical activity, pagkain ng healthy. Kasi ang nalalaman natin ngayon sa mga studies, being overweight or obese, kung hindi tayo sa tamang katawan, yung weight natin, mas predisposed tayo na magkaroon ng psoriasis. Kaya napaka-importante na healthy tayo. So ibig sabihin niyan kahit wala kang lahi? Yes. Ay, Yes. talaga? So lumalabas yan sa studies ngayon na maski wala kang lahi, they say that being overweight or obese, it's part of industrialization, di ba? Yung kain tayo ng kain ng fast food, yung mga mabilis, yung ready-made, instant. Yeah. Yun, kasama yun. Mas predisposed po tayo na magkaroon ng psoriasis. Tapos, yung mga may psoriasis naman po, siguro dahil nagkakaroon ng depression, yung naapektuhan mentally, prone din po na kumain din ng kumain, mag-stress eating. Mas lalo rin nagkaka-psoriasis at lumalaki sila. Pero yun na nakakagulat, no? Na pwede ka palang magkaroon noon nang wala sa lahi nyo, Yes. bigla na lang darating, minalas ka lang, ganon? Parang ganon. Di ba Oo. maraming ganon? Sa Oo mga nga. sakit o hindi lang psoriasis, pero yes. Oo. Pero, may mga treatments ba rito? May mga pamamaraan ba para gamutin ito? So, luckily, madami naman pong treatment. Yun lang nga, syempre, as a patient, tsatsagain natin. And then, you will work with your doctor para yung treatment mo is something na komportable ka, kaya mong gawin, kaya mong i-follow. Kasi di ba even if yung treatment okay, kung hindi mo naman magagawa, imposibleng magagawa mo, it won't work. So dapat work with your doctor. So yung treatments po, nagsa-start yan sa may papahid tayo. Meron tayong tinatawag na iniinom, may mga gamot na iniinom to parang ikakalma yung immune system. Meron din tayong phototherapy, yung magpapailaw ng ultraviolet na radiation or light, safe to. And then meron din tayong injectables, yung biologics. Okay, oo. Pero bago tayo pumunta doon sa mga proseso ng treatment nga, Yes. pwede ba naming malaman kung ano ba ang difference ng psoriasis dun sa mga rashes? At Okay. saka yung kunyari, nagkakasugat ka lang pala. Okay. So, tama yun si Tita Maru, good point. Kailangan po talaga, ang number one dyan, ma-diagnose ng tama. Kung psoriasis nga ba to, kasi marami nga pwedeng ibang kondisyon ng balat na pareho ang itsura. So, ang isang napakalapit sa psoriasis ay yung asthma ng balat. Yung atopic dermatitis ang tinatawag. Tapos, pwede rin may mga ibang viral infections, pwede rin magmukhang psoriasis. So,
Ang kaibahan niyan, definitely makikita ng board-certified na dermatologist. So, they are trained to really be able to tell if your rash is more of psoriasis or asthma of the skin or a viral infection or many other rashes out there. So, para naman kayo ma-diagnose ng tama, punta po tayo sa mga board-certified na dermatologist sa country. So, hindi rin pwede na basta papahira mo yan. Yung iba kasi nilalagyan nila ng virgin coconut oil. Although VCO is very good. I mean, yun, hindi naman yun nakakasama. Diba? Healthy nga yun eh. Yeah. Ang masama yung, kunyari, magpapahid po tayo ng mga cream na hindi nireseta ng doktor. Na nakita mo lang online. Online. Madalas ngayon yun. Yung nakita nyo lang online, tas ipapahid. Tas lalo na kung matagalan ang pagpahid, hindi tayo nagpa-check up, yun ang pwedeng magka-problema. Yeah. Okay. Mas maraming side effects. Oo nga eh. Kasi nga, minsan tayo yung nagse-self-medicate dahil ang isip natin, ay, nakita ko sa internet, ganito yung mga descriptions, ganyan. So, gagawin mo sa sarili mo kung ano yung nabasa mo lang sa internet, which is really bad kasi mas lalo mag-worsen yung condition ng skin. Oo. Pwede masunog. Tama, diba? Oo. Pero yung sinasabi mo nga, yung psoriasis, may typical yan na areas na affected eh. Yung scalp, usually. Pero kasi, marami siyang tinatawag na phenotypes. Parang, it can present in many ways. Hindi lang siya isa. Kaya talagang importante, doktor ang mag-diagnose sa inyo. Dermatologist na certified. Pero so, yun nga, saan lumilitaw? yung iba, parang akala natin dandruff. Pero actually, ayaw mawala. Tapos lalabas na dito. Dito sa may tenga natin. So yun, mas... namumula na parang namumuti? Nangangaliskis. Oo. Parang namumuti kasi makapal yung scales. So yun, isa yun sa pwede nating isipin na, baka hindi lang to dandruff. Tapos yun na nga, yung kuko pwede rin. And then, ang usual sa adults, it's yung mga extensor, elbow, the knee. But it can really be the whole body. Kilikili, pwede rin. Pwede rin inverse psoriasis ang tawag doon. Sa kilikili, dito sa singit. Oo, pwede rin. Tapos may psoriasis din kasi na parang maliliit lang na bilog. Akala mo nga virus. Pero psoriasis din yon. Connected yon. Yung ibang pasyente po, nagkaka-sore throat. Tapos yun ang nagtitrigger. Yung stress na sinasabi natin, that stress can trigger it. Any infection can also trigger it. Yung isang common doon, yung strep throat, yung bacterial throat infection. So yun, parang maliliit na bilog-bilog. Tapos meron din actually psoriasis na lumalabas, nana. Yun, medyo delikado yun, yung nana yung buong katawan. Meron din psoriasis, mamumula at magbabakbak yung buong katawan. Yun yung medyo severe form. Yun ino-hospital natin yung mga pasyente na gano'n. Syempre kasi naka-expose na yung balat niya. Yes, prone to infection. Bacteria. Tapos electrolyte na imbalance. Pwede yun, life-threatening. Bakit umaabot sa gano'n? Kasi kung hindi siya na-diagnose ng tama at hindi siya na-control, hindi siya nabigyan ng tamang gamot, yun. Or minsan, yun, kung hindi po kayo pumunta sa tamang doktor, baka mabigyan kayo ng gamot kasi hindi naman nila alam, mas nakakasama. So, ano yung tinatawag na mga flare-ups? Yun, pag kunyari, kasi it's really characterized by gaganda, tapos pag, ito, isa sa mga trigger din pag lumalamig ang panahon. Yung ibang mga patients na may psoriasis, pag nagtrabaho or biyahe sa winter, bigla na lang dun lumalabas. So, flare-ups, pag meron pong nag-trigger, kunyari nga, change in weather, infection, any infection, stress, isang importanteng factor. Kaya, yun na nga, yung mga pasyente na may psoriasis, lifestyle is so important. Pero palaging sa labas ng katawan, lumalabas sa balat lang? Actually, hindi. So, the other point I want to make is, ang raming comorbidities ng psoriasis na hindi naman lalabas technically sa loob, pero connected siya. Heart disease. Oo, mas prone po sa heart disease, diabetes, liver, fatty liver, mga liver problems. Madaming ibang mga sakit po ang
connected sa psoriasis. So, hindi lang pala balat yan. Hindi lang yung panlabas na Hindi. kaanyuan mo. Ang dapat na bantayan, mayroon palang mga internal na problems na Correct. connected dito sa psoriasis. Nabanggit mo yung arthritis. No? Yes. Oo. Paano nagiging connected yung psoriasis doon sa arthritis? Okay. Oo. So, around mga 30 to 40% of yung mga patients natin na may psoriasis sa balat magkakaroon sa joints. Pwedeng itong joints, yung peripheral, at pwedeng sa spine. Ito sa midline. So, technically, yung inflammation na galing dun sa immune system na hindi regulated, na nangyayari dahil sa balat, nangyayari din dun sa joints. So, yun. It's Mamamaga. practically the same. Yeah. So, sasakit. Yung gigising sila, masakit yung likod. Or paggising sa umaga, parang matigas pa to. Or sumasakit yung wrist. Ganun. Oh, wow. Pero ang psoriasis ba ay nakakahawa? Kasi pag nakita nila na, ay, bakit ganun? Baka ayokong dumikit dyan at mahawa ako. Ay, hindi po siya nakakahawa at all. At isa yan sa mga advocacy ng mga kami, yung mga nag-aalaga ng may psoriasis at ang mga psoriasis support groups like Sorfil, advocacy yan na palaman sa publiko na hindi po ito nakakahawa, hindi po natin sila dapat i-discriminate, lalo na nakakaranas po sila nito sa swimming areas, sa barbero, in public places, tinitingnan sila. So, hindi po ito Kahit nga nakakahawa. yung mismong pamilya mo di ba? Oo. Akala nila, mahawa sila pag nakigamit ng tuwalya. Hindi po psoriasis. yun totoo. Oo. So, hindi po ito nakakahawa. At pwede namang magamot. Oo. Yes, Maraming pwede.